Marami daw pera. Kung maraming pera, bakit nagtangka na magtaas ng matrikula sa PUP nitong nakaraan lang? Kung maraming pera, bakit naniningil ng sobrang taas na matrikula sa University of the Philippines? Kung maraming pera, bakit wala pa ring mga pasilidad sa mga state universities and colleges? Kung maraming pera, di dapat nag-aaral na lahat ng kabataan Pilipino! Nasaan ang pera? Nasa militar! 10 bilyon ang dinagdag nila! Nasaan ang pera? Nasa pambayad utang sa dayuhan! 80 billion ang dinagdag nila! Nasaan ang pera? Nasa korupsyon! 24 billion pork barrel! Yung pondo lang ng pork barrel, mas malaki pa sa pondo ng lahat ng state universities and colleges! Walang pera! Ulul ninyo! Merong pera! Pero hindi nyo nilalagay sa tama! Merong pera ang gobyerno, pero inuuna nyo ang iilan at dayuhan at militar at yung mga bulsa ninyo at hindi nyo inuuna yung karapatan ng mamamayan. Sino niloloko nitong gobyerno nito, kundi sarili niya lang? Sabihin nyo kay Butchabad, lokohin niya yung presidente niyang panot. Kasi baka yun, maniniwala sa alokohan niya. Pero yung kabataan, kayo ba magpapaloko ba kayo sa ganyan? Mga kasama, ang sasabihin ko sa inyo, ngayong araw na ito, pinanginig niyo ang tuhod ng gobyerno. Sa pagwa-walk out natin sa buong bansa, hindi lang po tayo dito sa Quezon City, sa Manila, sa buong bayan, sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang probinsya at rehiyon, mag-walk out ang ating mga kasamahang kabataan, palakpakan natin sila. Magaling na niyo, Presidente, si Boy Matwid. Nasa Estados Unidos ngayon. Kumakain ng hotdog si Boy Matwid. Pero bukod sa pagkain ng hotdog, anong kanyang ginagawa sa Estados Unidos? Ang tema niya sa Estados Unidos, the Philippines is good for business. Ang dami nang pumasok na investment ng mga dayuhan dito. Yung mga neoliberal na patakaran ay pinatupad ng IMF, World Bank, ADB. Lahat na ng bangko pinagsama-sama, pinatupad ng patakaran sa edukasyon. Komersyalisahin ng edukasyon. Nakinabang ba tayo sa kanyang mga patakaran nila? Nakapag-aral na ba ang milyon-milyong mamamayan, milyon-milyong kabataan na hindi nakakapasok sa eskwelahan? Hanggang ngayon, halos 8 milyong mga kabataan hindi nakakapasok sa paaralan. Hanggang ngayon, at mas masahol pa, halos lahat ng pumapasok na 100 sa elementarya, ang makakatapos lang isa. Napakaraming nagda-drop out dahil sa taas ng matrikula. Napakaraming nagda-drop out dahil hindi makayanang bayaran yung kanilang pagtutustos sa pag-aaral.